Ito pong video na to ay para lamang po kay Mr. at para po kay Mrs. at para po sa 18 years old and above. Lahat po tayo may karapatan malaman kung ano nga ba ang dapat po nating malaman sa ating reproductive system sa likod ng pag-aaral. Idol, ano nga ba yung pinaka-top 3 na posisyon na pinakaayaw ng mga kababaihan? Lalong-lalo na pagdating sa bembangan. Magandang buhay mga idol. Ano nga ba ang sinasabi ng psychology at ng pag-aaral? Bakit ayaw ng mga kababaihan ang posisyon po na to? Una po sa lahat, ayaw po ng mga kababaihan ang baliktaran. Bakit kamo idol? Dahil feeling po ng mga kababaihan, ito po ay masyadong matagal gawin at nakakatamad. Feeling po nila ay nauubos na yung oras kapag po nagbaliktaran. Pangalawa, ayaw po ng mga kababaihan yung pong ito ay nasa ibabaw. Kapag po nilagay ng lalaki ang babae sa ibabaw dahil feeling po nila ay sila po ay nako-conscious sa kanilang muka, sa kanilang katawan at hindi po nila alam kung paano dadalhin. Baka mamaya ay mas maaga po silang labasan. Pangatlo, ayaw ng mga kababaihan. Yung feeling po nila na nakatalikod po sila kapag po sila ay nakatayong nakatalikod o kaya naman po nakahigang nakatalikod. Dahil feeling po nila ay hindi po nila nakikita ang kanilang partner at para bang tumatagal na lang at nawawalan po sila ng gana. Hanggang sa natutuyo na po si Kifi. At ang panghuli, ang pinakaayaw po ng mga kababaihan kapag po ang lalaki nagbabalak na ipasok po sa pangalawang butas. Ayaw po ng mga kababaihan yan. Huwag mo nang subukan, idol, baka mamaya ay masampal ka pa. May kasama pang sipa. Feeling po kasi ng mga kababaihan, nakawalan na respeto ito bilang babae na bakit po ipapasok pa sa pangalawang butas kung po pwede naman sa pinaka-main na pinakabutas. Yun po yung Kifi. Para po sa mga kababaihan, ang Kifi po ang pinaka-importante at doon po sila nasisiyahan. Lahat po ay iba't iba ang preference. Kung ano ang inyong ayaw, idol, i-comment down below mo at i-share mo yan sa amin dahil marami kaming marites na makikibasa niyan, idol. Bakit nga ba ayaw ng mga kalalakihan na may bulbul po itong si Kifi? Ayaw po na mabuhok. Magubat ba yan, idol? Yan po ba ay inyong tinitrim at tinatanggalan ng konting buhok o baka mamaya ay magubat na yat masukal, idol? Sabi po ng psychology at ng mga research na gustong-gusto po ng mga kalalakihan na ang Kifi po ng babae ay dapat po ay malinis at wala po masyadong buhok. May konting buhok pero wag naman po completely hubad, idol. Bakit kamo? Dahil gusto po ng mga kalalakihan na nakikita po nila itong si Kifi. Tandaan po ninyo, ang kalalakihan ay mas lalo pong bumabase sa kanilang paningin. Kung ano po yung nakikita po nila, yun po agad ang pumapasok sa kanilang utak at doon po tumitigas itong si Manoy. Kapag po nakita po nila yan na masukal at magubat, nawawalan po sila ng gana, idol. At isa pa pong dahilan dahil gusto po ng mga kalalakihan na matikman po itong si Kifi, idol. Yan naman po ay natural at normal. Kaya po gusto po nila, nakikita po nila yung mismong hubog, yung pinakabulbul po ng mga kababaihan. Yan po ay nagsiserve as protection po para po maiwasan na magkaroon ng mga bad bacteria. Ito po ay parang protection at barrier. Kumbaga, idol, mas natatrap po dyan yung mismong natural na amoy po ni Kifi na isa pong nakakapagpaakit po para sa mga kalalakihan. Okay lang naman pong bawas-bawasan ng kaunti ang mismo pong buhok ng Kifi. Kapag po yan ay sinishave po ninyo ay maaari po pong ma-irritate yung inyong skin at maaari po kayong masugatan. Maaring pumasok yung bakterya kapag po kayo ay palagi pong nagsishave ng inyong Kifi. Mag-ingat po palagi, okay lang po na may konting buhok, wag naman po sobrang kalbuhin itong si Kifi. Idol, kailangan mo magsuot ng medyas kapag po kayo ay makikipagbembangan o bago po kayo makipagbembangan. Bakit kamo? Alam niyo po ba, base po sa pag-aaral at base po sa mga researches, sinasabi po na kailangan ay magsuot po kayo ng medyas bago po kayo makipagbembangan at habang kayo ay nakikipagbembangan. Mataas po ang chances na mas mainit po ang inyong bakbakan kapag po kayo ay may suot po ng medyas. Kapag po kasi kayo ay walang suot na medyas at medyo ang tinatawag po dyan ay malamig po yung inyong paa, ang inyong pong relaxation ay hindi po masyadong maayos. Pakiramdam po ninyo ay hindi po kayo relax at pakiramdam po ninyo ay ninenervyos po kayo.
Base po sa pag-aaral, sinasabi po na kapag kayo ay may suot pong medyas, ay mas nagsisirculate po ang inyong blood at mas nagiging mainit at mas nagiging mas mabilis po ang pagtayo ni Manoy at ganun din po sa mga kababaihan. Parehas pong tinitigasan ang babae at lalaki. Alam niyo po ba, idol, ang mga matatalino po, meron po silang mga karakteristik na hindi mo po masyadong aakalain na sila po ay matalino po pala. Alam niyo po ba, ang mga matatalino po mahilig po magtanong, uy, matalino yan. Magtanong ng ano, bakit at papaano, anong nangyari. Alam niyo po ba, idol, pakiramdam po nila ay palagi po silang out of place o hindi po sila belong, lalong-lalo na kapag sila ay napapaligiran ng maraming tao. Dahil feeling po nila ay naiiba po ang kanilang pag-uutak, mas mabilis at mas malalim ang kanilang iniisip. Sila po, idol, ay mga tahimik at gustong-gusto po nilang mas nag-iisa lamang dahil feeling po nila mas lalo po silang nagfo-fuel up, mas lalo po silang nakakahatak ng energy kapag po sila ay nag-iisa dahil mas malalim po ang mga iniisip ng mga yan. Mabilis din po sila maka-pick up, makita lang po nila ang isang bagay, kaya na po nilang gayahin kung ano po yung dapat po nilang gawin at paano po nila susolusyonan ang mga problema. Sila po minsan ay nakakatawa rin. Minsan lang po magsalita, pero nakakatawa. Sila din po, idol, ay mas mabilis magsulat. Para pong sulat manok na sobrang bilis at hindi mo na maintindihan, yan po ay sign na matalino. Sila po ay palaging curious at palagi po silang nakikinig. May pagkamarites din, idol. Ikaw po ba ay may senyales ng mga ganito? Baka ikaw, idol, ay matalino. Kasi po sa pag-aaral, marami pong research at maraming clinical trials ang ginawa. Anong blood type ka nga ba, idol? Kung ikaw po ay blood type O, marami pong tao ang meron pong blood type O. Kayo po ay may mataas po na risk para kayo ay mas mabilis na duguin. Ang kagandahan lang, idol, kayo po ay may mababang chances na magkaroon ng sakit sa puso, magkaroon ng stroke. Ano naman po ang mga blood type A? Ang mga may blood type A naman po, kayo naman po ay higher risk na magkaroon ng mga H. pylori bacteria. Yan po isang bacteria na matatagpuan po sa ating tiyan. Mas mataas po ang risk ng mga may type A na magkaroon ng COVID. Ang mga may type B naman po, idol, kayo naman po ay may higher risk po na magkaroon ng stomach cancer. Kaya lang, idol, kayo naman po ay merong lower chance na magkaroon ng mga kidney stone. Ang mga type B naman po, idol, ay may mataas po na chances na magkaroon po ng stomach cancer. Maaari po kayong magkaroon ng mga infections. Mataas po ang risk nyo para magkaroon ng sakit sa puso. Ang kagandahan naman po, idol, ay may mababa po kayong risk na magkaroon po ng mga kidney stones. Mga type AB naman po, idol, ay may mataas pong risk na magkaroon po ng dementia. More on sa kanilang pag-uulyanin at maaari pong makakalimutin ka, idol. At may mataas ka pong risk na maaring magkaroon ka po ng stroke at ng mga pamamaga, mga inflammation, ng mga pain. Ito naman po, idol, ay depende pa rin naman po sa mga individual, sa inyong genes, sa inyong genetics, depende po sa inyong mga namamana, at depende din po yan sa inyong exposure sa mga iba't ibang klaseng chemical, o kaya naman po yung mga stressor na maaari po makaapekto po para po sa inyo. Ito po ay isang guide lamang na bilang pag-aaral po na mas marami pong risk ng mga ganitong blood type ang maaaring magkaroon po ng ganitong sakit. Mag-ingat po tayo, alagaan ang ating sarili. Yun lamang po, idol. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay, mga idol!